Papakita ko sa inyo kung paano natin ipapublish online or ilalagay sa internet yung mga web pages or mga web projects natin, guys. Okay? Now, sino ba ako? Ako, guys, si Doji. Nagsishare ako ng mga tutorials sa tech, especially AI, coding, and programming. And without further ado, guys, simulan na natin. Meron lang tayong tatlong kailangan. Number one is kailangan natin ng, of course, yung mga files ng ating project. Yung mga resources, HTML, CSS, JavaScript, ikaw. Kung ano yung mga ginagawa mo dyan. So, kailangan natin nakalagay na yun sa isang folder. Kalawa, kailangan natin ng hosting and domain. Guys, yung domain, yung pinaka-link natin, doon na natin kukunin sa hosting provider. So, pag-isay na natin yun. At saka madali lang naman to. Ikatlo, I think ito yung pinakamahirap. Kailangan natin ng budget. Pero hindi naman ganun kamahal, guys. So, meron nga iba, bumibili lang sila ng domain, no? It's like 49 pesos lang a month. Kuha na rin tayo ng hosting. So, ang mangyayari nito, guys, siguro dadagdag lang tayo ng konti. But you get the idea na hindi siya ganun kamahal, no? Yun lang yung tatlong kailangan natin. Yung files natin, kailangan nating maghanap ng hosting provider. Siyempre, kailangan natin dyan ng pera. Pero hindi naman ganun kamahal. Okay? Kahit nga student ka lang, kayang-kaya mong mag-publish ng web page mo online. Now, I know na merong mga free hosting service provider dyan. Pero guys, most of the time, pagka free kasi, yung domain niya, guys, is subdomain. Hindi siya custom domain. Pag custom domain kasi, guys, kumbaga, ikaw mismo magde-decide kung ano yung pangalan ng link mo. Hindi kagaya, guys, kapag naka-free ka kasi, most of the time, subdomain lang ginagamit mo. So, hindi ka malaya pagdating sa pangalan ng website mo, guys. Okay, so simulan na natin. Paano ba to? At dahil alam na natin yung tatlong kailangan natin, simulan na natin, guys. As you can see sa aking screen, mga tol, ito yung aking file ng webpage na gusto ko i-publish. So, pinag-isa ko na lang, naka-inline na yung CSS dyan kasi sample lang naman yan. So, i-open natin siya para makita natin yung laman. Ito, pina-generate ko lang din yan sa AI. Now, sabihin na natin, ito yung webpage natin na gusto nating i-publish. So, meron na tayo yung ating requirement number 1, yung ating files. Ayan. So, maaring sa inyo, madami yan. So, lagyan nyo lang sa isang folder. Now, next natin, guys, is kailangan na natin ng hosting at saka ng domains. And guys, para hindi na kayo maghanap at syempre, para maka-discount din kayo, no? Ako personally, guys, yung mga website na minamanage ko, ang gamit ko is yung Hostinger. Si Hostinger kasi, guys, siya yung isa sa pinaka-popular na ginagamit na hosting provider. Ang maganda dito, guys, bukod sa mura siya, makaka-discount kayo kasi meron akong coupon code kay Hostinger, guys. Now, para magamit ninyo yung coupon code para magkaroon kayo ng discount palalo, no? Kailangan ninyong gamitin yung link na ipoprovide ko. So, yeah, nagpo-promote ka lang. Oo, nagpo-promote ako natural. Pero on the other side, guys, sa part naman ninyo, magagamit naman ninyo talaga to. At makaka-discount pa kayo at makakapag-practice kayo at mapapublish ninyo yung mga gawa ninyo at masasanay kayo na mag-deploy. Okay, guys, lalagay ko na lang dyan sa baba yung link para rekta na kaagad kayo dun sa hosting plan. So, mamimili lang naman kayo dun. So, ito yung link, guys, no? Open ko lang siya. hostinger.com/dojicreates. Pagka-open ninyo, punta lang kayo sa baba and then makikita ninyo dito yung iba't ibang hosting plan. Nakikita ninyo, di ba, merong 49 pesos per month lang, merong 109 per month. So, ganun lang siya kamura, no, kung tutuusin. In fact, guys, wala lang to kung ang website na ipapublish mo is for business or pinagkakakitaan mo o gasino lang yan, no, kung tutuusin. Now, if you are students, pwede mong subukan yung 49 per month, di ba? Pero kung for business mo yan or gusto mo talaga mag-publish ng website for the future, pwede mo naman kasing aralin, no? Pwede kang mag-publish ng iba't ibang website. So, palit-palitan mo na lang. So, ang pinakamaganda, kaysa mag-49 ka, guys, konti lang naman yung difference. Pwede mo nang kunin yung premium. Now, sabihin natin na gusto mo siyang gamitin for business. So, pwede mong piliin yung business plan. And 169 pesos per month. So, ikaw bahala. So, subukan natin itong premium. Pag nakapili ka na, guys, click mo lang yan. And then, pupunta ka ngayon sa cart. So, dito sa cart, makikita mo yung period, kung gaano katagal mong gusto i-avail to. So, sabihin natin 12 months. 12 months yung pinaka-minimum na pwede ninyong gamitin yung discount or pwede kayong magkaroon ng discount. And kung matalino ka, mas gagamitin mo talaga yung 12 months kaysa sa isang buwan lang. Kasi, guys, ano lang ba yung isang buwan, di ba? Napakabilis lang yan. So, maganda isang taon na. So, piliin mo yung 12 months. Ayan. Tapos, guys, usapang website o yung pinaka-link natin, dito yan sa baba. Ayan. So, dito, itatype mo kung ano yung website na gusto mo. For example, yung Doji Creates. Hindi na siya pwede. Kasi, nakuha ko na yan eh. So, pag nilagay ko yan dito, guys, may kita ninyo, not available siya, di ba? Ayan. Kain nga natin. Ayan, not available. So, pwede kang pumili ng iba. Kunyari, Doji Creates. So, makikita mo na free lang yan. Tapos, zero yung bayaran mo for the first year. Bakit zero, guys? Kasi kasama na yan dito. So, maganda talaga kapag ka naka 12 months tayo. Libre na yung domain. Kapag ka okay ka na dyan, punta ka na ngayon dito sa order summary. Ngayon, guys, para mabawasan ng 10% or para magamit natin yung discount, punta ka dito sa may have a coupon code. And again, guys, bakit dapat dun
kayo sa link ko mag-o-open. Kasi hindi gagana yung discount code kapag rekta lang kayo. Kung gusto niyo mapagana yung discount code, dun kayo sa link ko mag-click at mag-open. Ganun talaga guys, totoo yun. Taka ngayon dito sa Have a Coupon Code, click mo yan, tapos makikita ninyo yung ating total, isang taon na yan, yung total na yan. Ngayon, subukan natin ilagay yung aking coupon code. Ano ba yung coupon code ko? Yung pangalan ko mismo, yung Doji Creates. Ayan, tapos i-apply ninyo, makikita ninyo na mababawasan pa siya, di ba? 200 din yung nabawas guys, malaking bagay din yun, di ba? Now, once na okay ka na, sige, gusto ko nang bilhin tong hosting service na to kung saan natin ilalagay yung ating mga files para ma-publish siya online. Kasama na rin yung domain, libre na siya. Meron din siyang privacy protection. Kahit na nakapangalan sa'yo yung website, hindi nila malalaman yung identity mo kasi naka-privacy protection ka. And kay Hostinger guys, libre din yan, zero na yan. So, ang suggest ko talaga sa inyo, mas maganda gumamit kayo ng Hostinger. Tapos, pagka kinontinue ninyo yan guys, magpupunta na ngayon kayo sa payment options. So, pag open ninyo ng payment options guys, ang pinakamaganda dyan is merong GCash. And yun din yung pinaka-convenient sa akin kasi alam nyo naman GCash ang ginagamit natin lagi. And then, enter mo lang doon yung informations mo and then, voila. Meron ka ng hosting provider. So, pwede mo na ngayong ilagay doon yung iyong mga resources. No, papakita ko sa inyo kung paano. Once na kapag-avail na kayo ng hosting service, punta na kayo sa Hostinger. So, itatype nyo lang naman yung hostinger.com. Open niyo yung account na niregister ninyo. Now, yung registration ng account kasi kung wala pa kayong account dyan, kapag nagbayad ka, kailangan mong mag-register. Ito na yung website ni Hostinger. Tapos, kiklik ko lang yung aking account. Ayan, open natin. Now, ang tanong, saan ka pupunta? Puntahan mo lang yung website. Makikita ninyo yung aking business plan, no? So, maaaring sa inyo yung premium, something like that. So, ang gagawin natin ngayon, guys, is i-click nyo lang yung add a website. And then, piliin ninyo yung custom HTML website. Bakit custom? Meron ka ng gawa, i-upload mo na lang. Pwede ka namang mag-vibe code. So, pwede mong gamitin itong iba't ibang vibe coding dito. So, pwede kang WordPress kung marunong ka mag-WordPress at saka itong website builder. So, AI din to guys. Pero dahil meron na nga tayong gawa, custom HTML na lang yung pipilutin natin. And then, lalabas ngayon yung ganitong interface. Dito guys, sa domain name, i-enter mo ulit yung domain na gusto mo. So, yung kanina na in-enter natin, checker lang yun kung available ba siya. Ito yung final. Pero na kasi akong domain na nabili, pero hindi ko pa nagagamit. Yan na lang yung pipiliin ko, no? So, I am Doji. Ayan. Tapos, kapag ka nakapili ka na ng domain na gusto mo or link, so, next ka na. Okay? Ngayon, para masigurado natin, bago natin to sagutan, o-open natin yung I am Doji, ha? Enter natin yung I am Doji. Tignan natin kung may laman. Definitely wala. Error. Just to show you guys na walang laman yan, okay? Ang iamdoji.com. Ngayon, tuloy na natin. Pagkatapos mo mamili ng domain or ng link, guys, pili ka ngayon ng server. So, ang pinakamalapit kasi sa atin is Malaysia, pero ang suggestion niya is Indonesia. So, wag mo nang baguhin to, no? Kung ano yung lalabas dyan, yun na yun. Guys, hindi niyo hanapin yung Pilipinas dyan, na walang Pilipinas dito. So, i-next na lang natin. Tapos, ayan na, initializing setup. Now, to give you an idea, para lang tong folder, guys. So, ang gagawin lang ninyo is yung mga file ng inyong website or webpage na pinaggagawa ninyo, no? Upload lang ninyo dito, tapos magre-reflect na yon dun sa domain na pinili ninyo. Yes, guys, ganun lang yung kasimple. Pero, papakita ko pa rin sa inyo kung paano natin yung gagawin. So, pagkatapos ng setup, ito yung lalabas. Now, ang daming nakalagay ditong kung ano-ano, no? Kung hindi ka naman sobrang techie, huwag mo na pakailaman yan. Punta ka na kaagad dun sa folder. Ano yun? Ayan, no? File manager. Punta ka dyan. Tayo lang natin mag-open yan. So, makakita kayo ng ganito. At dito sa gilid, pwede kang maggawa ng folder, maggawa ng file, mayroong trash bin. So, normal lang, no? Parang file manager na normal lang. Tapos, may makikita ka nakalagay na do not upload here. Tatagalogin ko pa ba yan? So, ibig sabihin, yung mga file mo, hindi mo dito i-upload. So, saan mo i-upload yung mga resources mo or yung mga files ng project mo para mag-reflect na siya dun sa link mo or domain mo. Dito, guys, sa loob ng public HTML na folder. So, open mo yan. So, ayan, mayroong default dito. Now, to make sure, open ulit natin yung iamdoji. Ayan, in-open ko ulit. O, nakita ninyo, wala siyang laman. Kaya kanina, forbidden kasi wala pa naman talaga, no? So, ngayon, guys, nag-initialize na siya. Meron na siyang, default. Actually, ito yan. Okay? Ito yung default, walang laman. So, ang gagawin natin, guys, burahin na natin tong default na to. Ngayon, pag nireload natin to, makikita nyo, mababalik siya dun sa forbidden. Di ba? So, dito ngayon natin i-upload yung ating resources. Pero ang gagawin ko para mas madali, ide-drag and drop ko na lang yan. Hindi ko na papahirapan sarili ko. So, ito yung website natin, di ba? Or web page natin. Okay? So, open nga natin to ulit. Lakayan natin. Ito siya, di ba? Okay, nakita ninyo, nasa local ko pa yan. Pero, meron akong buntik na makalimutan, guys. Para yan mag-reflect, guys. Syempre, hindi naman pwede na yung pangalan ng HTML natin is dojicreates.html. So, again, standard tayo, guys. I-rename muna natin siya. Gawin natin index.html. Okay, di ba? Alam naman natin, napanood nyo na sa mga tutorials ko na yung index, yun yung laging unang ino-open ng mga browser. So, pangalanan natin ito ng index.html, pa natin ilagay. Boom. Ayun, di ba? Drag and drop lang. Ngayon, dahil na drag and drop na natin yung ating file at nakapangalan na siya na index.html, pag nireload ko to, kailangan lalabas yan. Pag hindi, report nyo na tong video na to.
So, sige, i-reload natin. Ayun, makita ninyo. Isang reload lang, ito na yung website na ginagawa natin. Ayan, publish na siya, yung IMDoji. Ngayon, ulitin natin ha. Mag-open ulit ako sa ibang browser. Ayan. So, ito yung kanina IMDoji. So, mag-add tayo. Tapos, ilagay natin imdoji.com. Kanina, 403. Walang laman. So, ngayon, enter natin. Then, boom. Ito na siya. Ito na yung website. Nakita ninyo guys, ganyan lang kasimple, no? Again, sabi ko sa inyo, mura na yon, di ba? Pero gusto nyo pa ng 10% na discount, guys. Gamitin nyo yung link dyan sa baba. Napakasimple lang ng tutorial na to. Subukan nyo na agad, guys. Okay? And again, guys, sasabihin ko sa inyo na nagtuturo ako ng coding and programming and AI, guys. So, andito yung channel ko. Or kung hindi nyo makita dyan, click nyo yung profile ko, guys. Follow ninyo ako and magpunta kayo sa YT channel ko. Ang dami kong tutorials doon, guys. Other than that, guys, kung gusto mo mag-deep dive sa coding and programming, guys, meron ako mga ebook, guys, na available online. So, ilalagay ko din yung link dyan, guys, yung dojicreates.com. Puntahan ninyo, guys. Marami kayong matututunan. Marami kayong makikita doon na pwedeng makatulong sa inyo. So, hindi ko alam kung nakakatulong tong ganitong mga video, guys. If nakakatulong to, please comment ka naman sa baba. And also, guys, kung gusto ninyong i-support yung content creation ko, follow lang kayo sa akin, guys, and also mag-subscribe na rin, guys, sa channel. Kaya pala, guys, bago natin tapusin to, kung meron kayong mga topic or mga tanong na gusto ninyong gawa natin ng tutorials or video, guys, comment nyo din sa baba, no? Gusto ko marinig kasi kung para meron na akong mga content na pwedeng gawin. Ayun lang mga tol, see you on the next tutorial.